Hi everyone! Welcome po muli sa ating YouTube channel. For today's video, gagawa tayo ng nakakabusog at masarap na tinapay. Tamang-tama ito ngayong tagulan guys, ipares natin sa mainit na kape. Kakagawa lang natin ng cake, kaya nag-request yung mga kids ko na tinapay naman daw yung gagawin natin. Ang tawag pala dito sa tinapay na ito ay bacon cheese garlic bread. Napakalambot at napakasarap nito, kaya wag na nating patatagalin to. Tara, umpisahan na po natin. Unang-una, pagsasamahin muna natin yung ating mga dry ingredients. Gumamit ako dito ng bread flour at saka all-purpose flour para nandun yung pagka-soft at saka moist ng bread. Nandun din yung pagka-chewy niya. Ayan. Pwede naman kung wala po kayong bread flour, pwede yung all-purpose flour lang yung gagamitin nyo dito. Sunod din nating ilagay yung ating dalawang large na egg. Then sunod yung ating full cream milk. At saka yung ating water, doon ko lang din nilagay yung ating water doon sa pinaglagyan natin ng milk. Pwede pala kayong gumamit ng evaporated milk dito guys kung wala po kayong full cream milk. Then i-mix lang natin ito hanggang sa ma-absorb ng flour yung ating liquid. Then ngayon mamasahin ko lang ito guys hanggang sa mag-form lang siya ng dough. Kung may mixer kayo, pwede din pong gamitin yun. Mas mabilis po yung proseso natin kapag gagamitan natin siya ng mixer. Then ayan, kapag wala na tayong nakikitang dry flour dito sa ating bowl, i-rest lang natin ito guys. Tatakpan lang muna natin siya ng cling wrap or malinis na towel. I-rest lang natin ito ng mga 20 minutes. After 20 minutes, ito na yung ating dough. Ayan, medyo elastic na siya guys. Ginagawa ko lang natin itong proseso na to para hindi po tayo mahirapan masyado magmasa. Ayan, ilagay na natin ngayon yung ating butter. Kung gagamit naman kayo ng mixer, hindi nyo na kailangan i-rest yung inyong dough. Kapag nag-form na yung inyong dough, pwede nyo na ilagay yung inyong butter. Then tuloy nyo lang yung pag-mix nyo ng inyong dough hanggang sa magiging smooth at saka elastic na siya. Ngayon naman ay sunod na natin ilagay yung ating salt. Then continue lang natin yung pag-knead natin or yung pagmasa natin hanggang sa magiging smooth at saka elastic na siya. Ito guys, tatagal ito ng mga 20 to 25 minutes. Depende po kung gaano kabilis yung pagmasa nyo. Sa mga magtatanong naman kung bakit natin nilagay yung salt sa huli, may mga procedure kasi sa paggawa ng tinapay guys na kailangan natin gawin yon. Lalo na kapag itong ginawa natin ngayon, yung nirest muna natin yung ating dough, ang tawag doon ay auto-list. Ayan, kailangan kasi i-rest muna natin siya or i-relax muna natin yung dough para umalas siya ng konti para hindi tayo mahirapan masa ng dough. Kasi yung butter kasi at saka yung salt guys, yun yung kalaban ng yeast, yun yung magpapabagal ng pag-asa ng dough, kaya kailangan ihuli natin siya pag ganitong method yung gagawin natin. Pero pag straight dough method naman yung gagawin natin, pwede na kahit hindi na natin isabay na natin lahat. Ayan, ginawa ko na rin pala yung window pane test. Kailangan nyo rin gawin yung guys para sigurado tayong malambot talaga yung ating tinapay. Naglagay lang ako ng konting oil dito sa ating bowl para hindi dumikit yung ating dough. Paalasahin lang natin siya ng 1.5 hours or isang oras lang hanggang sa magdoble lang siya ng size. Ayan, para naman sa ating palaman, nagbalat lang ako dito ng garlic. Isang ulo ng garlic yung kailangan natin dito. Pwede nyo pala siyang i-bake guys. Ibalot nyo lang siya sa foil bago nyo siya i-bake ng 35 minutes. Ako kasi naulbusan ako ng foil kaya hindi ko na siya na-bake. Ayan, ginrate ko na lang siya ng maninipis or pino. Then, ito na yung ating dough. I-punch lang natin ito para maalis yung maasim na amoy or maalis yung mga air gases sa loob ng ating dough. Then hahatiin lang natin siya ngayon sa parehong laki. Bali 200 grams yung bawat isang dough natin. Nakagawa tayo dito ng bali 5. Binilog ko lang pala siya guys after natin siyang mahati. Ayan, hindi ko lang napakita sa camera. Then tatakpan lang natin ito ng cling wrap ulit. Then i-rest lang natin siya ng 10 minutes. Gagawin natin ngayon yung ating palaman. Kailangan natin ng butter dito. Dapat yung butter natin medyo malambot siya. Then yung bacon natin, nagprito lang ako ng bacon. Then yung ating garlic kanina na ginawa natin. At saka yung ating cheese. Kung wala pala kayong bacon guys, pwede kayong gumamit ng ham. Then ito naman, wala akong parsley kaya basil yung ginamit ko dito. Mas maganda kung fresh yung parsley na gagamitin nyo dito guys. Ayan, i-mix lang natin ito hanggang sa halo na ng mabuti yung ating palaman. Kung wala namang ngayong parsley guys, pwede kayong gumamit ng spring onion. Ayan, i-chop nyo lang siyang maliliit. Then, nag-add din pala ako dito guys ng parmesan. Ayan, ito naman ay optional lang. Dagdag pang pasarap lang ito. Ayan, din haluin lang natin siya ulit. Pwede rin po kayo dito mag-add ng mozzarella cheese. Ako kasi naubusan ako ng mozzarella kaya cheddar cheese yung ginamit ko dito. Kukunin lang natin ngayon yung ating nabilog na dough. Then, ipa-flatten lang natin siya. I-shape lang natin siya guys na parang rectangular shape. Kung dumidikit yung inyong dough, pwede kayo mag-dust ng konting flour. Ayan, pagpasensyahan nyo na yung kamay ko guys. Medyo nakikita natin yung sugat-sugat kasi sa kamay ko guys. Yung na-aksidente kami ng anak ko nakaraang buwan. Ayan, kaya ayan, medyo pangit siya tingnan. Kaya pagpasensyahan nyo na. Ilagay na natin ngayon yung ating ginawang palaman kanina.
Manipisin lang natin yung kabilang dulo ng ating dough para madali natin siyang isara. I-roll lang natin siya ngayon, paikot, ganyan. Basta sundan nyo lang yung ginagawa ko guys. Then dapat masikip yung pag-roll natin sa ating dough. Siguraduhin din po nating maigi na nakasara yung dulo ng ating dough para hindi po bubuka yung ating tinapay kapag pinaalsa na natin siya. Hahatiin lang natin sa gitna yung ating dough, then iti-twist lang natin siya guys para magkaroon siya ng design. Pero ito naman ay optional lang guys, pwede namang ilagay nyo na siya diretso dun sa inyong loaf pan. Pero madali lang naman siyang gawin guys, basta sundan nyo lang yung ginagawa ko. Mas maganda kasi tingnan yung ating tinapay kapag meron siyang design or meron siyang hugis or shape. Pero kung pang bahay lang naman or pangkain lang, ayan, pwede naman kahit anong shape yung gagawin nyo sa inyong tinapay. Meron pala ako ditong maliit na loaf pan, ay ang size nito ay 7x3. Ayan, nilagyan ko lang siya ng konting butter para hindi dumikit yung ating tinapay. Kasi dito guys yung 200 grams na dough natin kanina, dito sa size na pan na to. Kung wala naman kayong ganitong loaf pan, pwede naman yung aluminum pan lang yung gagamitin nyo dito. Yung pang loaf din siya guys. Yung pinag-bakean natin ng chocolate cake nakaraan nating video, ayan, pwede din gamitin yun. Paalsahin lang natin siya ngayon ng 40 to 45 minutes hanggang sa mag 3/4 lang yung laki ng dough natin dito sa ating loaf pan. After 45 minutes, ito na yung ating dough, ay nag 3/4 na siya dun sa ating pan. Nag-beat lang ako ng isang egg dito para i-brush yung ating dough bago natin siya i-bake. Then nag-add lang ako dito sa ibabaw ng dito may natira kasi akong cheddar cheese at saka mozzarella cheese na mix siya. Ayan, nilagyan ko lang yung ibabaw ng ating dough. Then i-bake na natin ito sa ating naka-preheat na oven ng 160 degrees Celsius ng 20 to 25 minutes hanggang sa mag-golden brown lang yung ibabaw ng ating tinapay. Ayan, ayan na siya guys. Then i-brush lang natin siya agad ng softened butter. Ayan, para masarap yung ating tinapay at saka moist. Kung ibebenta nyo naman siya guys, habang maligam-gam yung ating tinapay or habang warm pa siya, ibalot na natin siya agad dun sa plastic na pangbalot sa kanya para hindi siya mag-dry. Para habang nandun siya sa plastic, parang nag-i-steam pa rin siya. Yun yung magpapamoist dun sa ating bread. Then nag-add lang pala ako dito ng parmesan sa ibabaw. Ito naman ay optional lang. Then ngayon naman ay titikman na natin ngayon yung ating bread. Ito yung pinaka-paborito kong part, yung tikiman time. Ayan. Ayan, napakalambot ng ating tinapay guys. Napaka-moist niya. Sobrang nagustuhan din ito ng mga kids ko. Hindi na sila nag-dinner guys. Itong binake ko na ito, naubos lang nila lahat. Isang kainan lang. Kaya sabi nila hindi na daw sila kakain dahil busog na sila sa tinapay. Kaya sana guys, ma-try nyo rin itong gawin sa inyong bahay guys. At sigurado akong magugustuhan ito ng buong pamilya nyo. Ayan, pasalamatan ko lang pala yung mga laging nakasubaybay or laging nanonood ng ating mga videos at sa mga nag-subscribe sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa inyo guys. Paki-like and follow din pala ng ating FB page guys. Ayan, mag-upload din po tayo ng mga videos dyan, mga short lang na recipe. Ayan, may baby kasi ako guys, kaya hindi ako lagi nakakapag-upload. Pero sisikapin natin mag-upload ng videos para marami tayong share na recipe sa inyo. Ayan, kita-kits po tayo ulit sa aking susunod pa mga videos. Maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po tayo palagi.